Magandang umaga po mga ka-weather. Happy Friday sa ating lahat ngayong March 20, 2026. Sana ay maayos ang inyong pagsisimula ng araw. At gaya ng lagi nating paalala, pag-usapan po natin, malaking tulong kung patuloy tayong magkakaisa sa pagbabantay ng lagay ng panahon. Dahil ang simpleng pagiging handa ay nakakapagligtas ng buhay. Unang linawin po natin ang sitwasyon. Sa ngayon, wala po tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng susunod na 4 hanggang 5 araw. Ibig sabihin, mas kalmado ang ating panahon kumpara sa mga nakaraang linggo. Pero mga ka-weather, huwag po tayong kumpante. Dahil kahit wala pong malakas na sistema, may mga dahan-dahang pagbabago na nangyayari sa ating atmosfera. Ngayon, suriin po natin kung ano ang nagiging dahilan nito. Yung amihan o northeast monsoon na nararanasan natin lalo na sa extreme northern Luzon, sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte ay unti-unti nang humihina. Kaya kung mapapansin natin, nababawasan na ang malamig na simoy ng hangin at napapalitan na ito ng tinatahod nating easterlies. Ngayon naman alamin po natin kung ano ang easterlies. Ito po ay hangin na nagmumula sa karagatan sa silangan. At kadalasan, nagdadala ito ng mas mainit at maalinsangang panahon. Ibig sabihin, mas ramdam natin ang init at mas mataas din ang moisture o halumigmig sa hangin. Pero wag po kayong mag-alala, normal lang po ito sa ganitong panahon ng taon. Mahalaga lang na naiintindihan natin ang epekto nito sa ating katawan at araw-araw na gawain. Sa madaling paliwanag mga ka-weather, habang humihina ang amihan at lumalakas ang easterlies, mas umiinit ang ating pakiramdam. At hindi lang ito simpleng init, may kasama itong humidity na nagpapabigat sa pakiramdam ng katawan. Kaya kahit hindi pa peak ng tag-init, parang ganun na rin ang ating nararamdaman. Ngayon, dito mahalagang maintindihan ang isa pang epekto ng easterlies. Dahil sa init at moisture, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-develop ang localized thunderstorms, lalo na ito sa hapon hanggang gabi. Ibig sabihin, kahit maaraw ang umaga, pwede pong biglang bumuhos ang ulan sa hapon. Dito po tayo dapat maging maingat dahil medyo mapanlin lang ang ganitong setup. Maaring maganda ang panahon sa umaga pero biglang magkakaroon ng malakas na ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang lugar. Pero malinaw po mga ka-weather, localized lamang ito. Hindi po buong bansa ang apektado ng sabay-sabay. Ngayon, tignan po natin ang sitwasyon sa iba't ibang lugar. Sa Metro Manila, inaasahang mainit at maalinsangang panahon. Ang temperature ay nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius, pero ang heat index ay maaaring umabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cotabato City at Maguindanao, mas mataas pa ito. Umaabot hanggang 40 degrees Celsius ang heat index, kaya naroon tayo sa tinatawag na extreme caution. Sa Luzon, lalo na sa lowland areas, ganito rin ang mararamdaman. Mainit sa tanghali at may posibilidad ng thunderstorm sa hapon. Sa Baguio, mas malamig pa rin, nasa 15 hanggang 21 degrees Celsius, kaya medyo komportable pa doon. Sa Visayas, Palawan at Northern Mindanao, nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga at Davao, maaring umabot ng 34 degrees Celsius. Ngayon, unawain po natin ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas mabilis tayong mapapagod, mas madali tayong ma-dehydrate, at mas mataas ang risk ng heat cramps, heat exhaustion o sa mas matinding kaso, heat stroke. Pero sandali lang mga ka-weather, huwag po kayong mabahala. Kaya natin itong maiwasan kung tayo ay magiging maingat. Kaya ang practical na paalala natin ay simple pero mahalaga. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang matagal na pagbabad sa init lalo na mula tanghali hanggang hapon. At kung lalabas, magdala ng payong. Hindi lang para sa init, kundi pati na rin sa biglaang ulan. Kung maaari, i-adjust ang mga gawain sa labas at piliin ang mas malamig na oras ng araw. At dahil sa posibilidad ng thunderstorms, doble ingat din po tayo sa hapon, lalo na sa bibiyahe o may outdoor activities. Tandaan po natin, ang ulan ay biglaan pero kadalasan panandalian lamang ito. Sa kabuuan mga ka-weather,
Tayo ay nasa panahon ng transisyon. Mula sa malamig ng amihan, papunta sa mas mainit na impluensya ng easterlies. Hindi man ito delikado sa ngayon, pero nangangailangan ito ng mas maingat at mas conscious na pag-aalaga sa ating katawan. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang manatiling kalmado, ngunit handa. At sa kabila ng init at pabago-bagong panahon, patuloy tayong magpasalamat at patuloy din tayong mag-ingat. Sa bawat araw na ibinibigay sa atin, may pagkakataon tayong maging handa at maging responsable hindi lang para sa sarili, kundi para sa ating pamilya at komunidad. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Mag-ingat po tayong lahat. Nawa ay patuloy tayong gabayan at pagpalain sa bawat araw.